Tuloy pa rin yung trabaho namin. Eh, hindi naman kami, tapos na yung impeachment, ano pa magagawa namin, di ba? Di, ayun, trabaho uli. Pero paano yung adjustment na gagawin nyo sa panibagong CJ? Wala namang adjustment sa mga empleyado Yung nasa higher up ang mag-a-adjust. Wala yung buhay, despite of everything. Alas 9:05 ng umaga dumating ang kinatawan ng Senado para formal na ihain ang Notice of Conviction kay Corona sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Kinahapunan, nagsagawa ng special en banc session ng mga maestrado, maliban kina Associate Justices Lucas Bersamin at Diosdado Peralta na may mga special lecture sa Baguio. Pinangunahan sila ni Associate Justice Antonio Carpio, ang pinaka-senior na maestrado na kinumpirma ng Acting Chief Justice. Unang order ng sesyon, i-release ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng lahat ng mga maestrado at maging ng mga hukom ng mas mabababang korte. Epektibo nitong pinawawalang bisa ang 1989 resolution na pumipigil sa pagsasapubliko ng mga SALN para maiwasan ang pangaharas sa mga opisyal ng hudikatura. It was the collective decision of the court for the release of the SALN in full, not summaries, in full. But as to what party that is Let us wait for the guidelines. Dahil coterminus o kasabay ng pagtatapos ng termino ni Corona si Atty. Maides Marquez, si Atty. Victoria Gloresti Guerra na muna ang tatayong acting spokesperson ng Korte Suprema. Gayunman, mananatili pa rin court administrator si Marquez. May 30 araw naman ang iba pang coterminus staff ni Corona para maghanap ng ibang malilipatan. Ang Judicial and Bar Council o JBC magko-convene na rin anumang araw para makapagsala ng mga pamimilian ng Pangulo na maging susunod na Chief Justice. Ang alam ko, ang inclination naman talaga ni Pangulo Aquino ay pumili mula sa labas ng Korte Suprema. Hindi ko lang alam kung nagbago na yon. Subalit, sana yung papalit na Chief Justice ay hindi makakadagdag o makakalikha na naman ng panibagong conflict. Tradisyonang maestrado rin ng Korte Suprema ang itinatalaga sa nababakanting posisyon. Ayon sa dating senador at legal expert na si Rene Sagisag, bagamat walang mali kung si Carpio ang magiging susunod na Chief Justice dahil siya ang pinaka-senior sa mga maestrado at itinalaga ng Acting Chief Justice ng Supreme Court, mas mainam daw kung tatanggihan niya ang appointment sakaling siya ang mapili. Napakagandang gesture kung sasabihin ni Tony, much as I would like, pero I don't want to add to the divisiveness. I want to add to reconciliation and harmony. If nominated, I will not accept. Lumutang din ang pangalan ni Senator Franklin Drilon bilang isa sa mga posibleng italaga, pero sinabi na niyang hindi siya interesadong maging Chief Justice. Hindi po ako interesado sa pwesto ng CJ. Tatapusin ko po ang aking termino dito sa Senado. Mas exciting ang trabaho rito. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. At kaugnay niyan, makakausap natin si Supreme Court Acting Spokesperson Attorney Gleo Guerra. Good morning, Attorney Guerra. Si June Veneracion po ito. Okay, good morning, June. Unang-una po, kailan po isa sa publiko ng mga maestrado at mga hukom ang kanilang mga salin, ma'am? Oo, ito yung tungkol dun sa 2011 SALN. Itayin po muna ho natin yung guidelines na it will be discussed by the court and bank sa kanilang special and bank na June 13, 2012 na session. Oo, pero in-approve na nila in principle na i-release nga yung mga SALN ng lahat ng mga huwes sa judiciary. Ang mga detalye hindi pa po kompleto? Oo. Kasi alam naman ho natin na yung right to information din, subject din yan sa mga regulation. So ito nga yung ipaplansya ng Korte Suprema. Ito po ba'y para lang sa taong 2011 o ito ay magiging polisiya na para sa mga susunod pang taon? 2011 muna ang simula. Tsaka siguro i-apply na ito prospectively. Hindi po ba natatakot ang mga maestrado na sa pagpayag nilang isa publiko yung kanilang mga salin, ma'am, baka pwede silang maharas? Consideration naman yan palagi. Kaya lang, as I said, nag-decide na nga sila na i-release nga na yung SALN nila starting 2011. Ano ang mas biggest consideration na nag-prevail over that consideration yung baka pwedeng maharas? Oo, siguro yun nga, yung transparency, public accountability. Dahil the public's right to information on matters of public concern. Alright. Dahil convicted at tanggal na po sa pwesto itong si dating Chief Justice Renato Corona,
may matatanggap pa po ba siyang mga benefits, ma'am? Mga retirement benefits? Ang alam ko nga, ang intindi ni si Che Corona, kasi nung sinabi niya sa isang statement na ipaglalaban niya yung kanyang mga karapatan, hindi siya basta-basta magre-resign, sabi niya, pinayanan niya yung lahat, pati yung kanyang retirement benefits. So, yun ang kanyang understanding. So with the conviction, forfeited na po yung lahat ng mga retirement benefits niya? Yun ang understanding ni si Che Corona. I can't speak muna for sure kasi I will have to check. Wala pong malinaw na patakaran ng kataas-taasang hukuman tungkol dyan? First time kasi nagkaroon ng impeached, na-convict na Chief Justice. Pero nga, usually kasi removal from office and disqualification from holding public office in the future also carries with it forfeiture of retirement benefits. Alright. Maglalabas pa po ba ng desisyon ang Korte Suprema dito sa petisyon naman ng mga defense lawyers na kumukwestiyon sa impeachment proceedings? Gayong may desisyon na ang impeachment court, ma'am? Hindi ko ma-preempt kung ano yung action na iti-take ng court and bank. Pero ito tayo daw sa regular June 19, 2012 and bank session. The mere fact na talaga ng acting Chief Justice, ito nga po si Justice Antonio Carpio, ito po ba'y bilang pagrespeto na rin, parang in recognition dun sa jurisdiction ng Senado na panghawakan itong impeachment case na ito at pag-decidean, ma'am? It can be viewed that way. Alright. Ma'am, finally, si acting Chief Justice din po ba ang uupo sa JBC, yung Judicial Bar and Council? Oo. In fact, nag-call na nga siya for a meeting this coming Monday dun sa JPC. Ma'am? Oo. Siya. Okay. Ma'am, isa na lang po. Ano po ang sense ng Korte Suprema? Would you welcome an outsider or paano po? What would be the effect kung sakaling ang outsider nga ang i-appoint o ano naman ang benefit kung insider naman ang i-appoint bilang susunod na Chief Justice? Ang ano kasi naman ho dito, under the Constitution, discretion po ng Pangulo na mag-appoint from a list prepared by sa JPC. So, of nominees prepared by the JPC. So, ginagalang naman ho namin yung proseso. So, kung sino man ang na-appoint ng Pangulo mula sa listahan na pinrepara ng JPC, tatanggapin po ng Korte. Alright, maraming salamat po, Attorney Gleo Guerra, acting spokesperson ng Korte Suprema. Good morning po. Nagsalita na rin si Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa Pangulo, patunay raw ang pagkakakonvict kay Corona na umiiral pa rin ang hustisya sa Pilipinas. Wala pang sagot ang kampo ng dating punong maestrado sa banat ng Pangulo. Narito ang report ni Teresa Andrada. Si Ginoong Corona ang kumatawan sa maruming bahagi ng ating hudikatura. Ganito inilarawan ni Pangulong Noynoy Aquino si Renato Corona isang araw matapos ang hatulang guilty ng impeachment court. Sa kanyang 7 pahinang pahayag, sinisi ng Pangulo ang hindi pagdedeklara ni Corona ng lahat ng kanyang yaman sa salin sa kanyang kinasadlakan. Si Corona rin daw ang gumamit sa kanyang sariling pamilya para mapalusot ang mga pag-aari niya at mga salapi. Walang personalan sa laban na ito. Siya mismo ang nagkaladkad ng pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay upang pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Binalikan pa ng Pangulo ang kasaysayan umano ng pagkiling ng dating punong maestrado sa Administrasyong Arroyo. Napatunayan na ang mga agam-agam. Pagdating kay Ginang Arroyo, handa si Ginoong Corona na ikiling ang timbangan ng hustisya. Sa guilty verdict kay Corona, sinabi ni Aquino na napatunayan umanong umiiral pa rin daw ang hustisya sa bansa at di lamang ito kumikiling sa mga mayayaman. Tapos na po ba ang laban? Kung totoo po, ang paratang na pinepersonal natin si Ginoong Corona, masasabing tapos na nga. Pero hindi po natin siya pinepersonal. Ang hangad natin ay ayusin ang sistema.
Bahagi niya ng gagawin daw niyang maingat na pagpili ng bagong punong mahistrado mula sa isusumiting shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Senado, partikular si Senate President Juan Ponce Enrile, gayon din ang prosecution panel. Bago humarap ang Pangulo sa media, kinumpirma ng palasyo na dumiretso sa Malacanang ang ilang miyembro ng prosecution panel matapos ang impeachment trial. Hindi kasama sa mga nagpunta si lead prosecutor Neil Tupas Jr., pero si Representative Nery Colmenares naroon daw sa pag-aakalang may meeting o post-mortem sila. Ang sabi sa amin may meeting kami, no? So later on, ang sabi may dinner pala. Very light ang nakita kong yung mood doon. Wala pang tugon si Corona sa talumpati ng Pangulo, pero sa isang pahayag iginiit niyang malinis ang kanyang konsensya. Ang ilang defense lawyer naman naniniwalang may kinalaman sa politika ang desisyon ng Senado. We feel that since the upcoming elections is nearing at syempre po meron rin naman po itong mga constituents na kinakailangan din po nilang pangalagaan, ay maaari pong mas pinili po nila na umanib po doon sa posisyon ng prosecution at hindi na po pakinggan ang panig ng depensa. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Bilang presiding officer ng nakaraang impeachment trial,